Praise God. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. God is good? Pag sinabi pong God is good, sabihin natin, grabe. Pag sinabi kong all the time, syempre. Amen? God is good? And all the time, hindi po nagbabago ang Panginoon. Hallelujah! Palapakan muna po natin ang Panginoon. Let's all pray. Father, we thank you and we praise you, God. Thank you for this day. Thank you, Lord, for the wonderful sunlight, oh God. Thank you, oh God, for the wonderful life, Lord, that you have given us and trusted to us to display, Lord, the glory of your, oh God. Father, we thank you for everything, Lord, that you will do today. And we believe, oh Lord God, it's all well, oh Lord God. And everything that will going to happen, oh Lord, is all in our favor. Thank you for your love and grace. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So ang message po na gusto ko pong ibahagi sa inyo. By the way, thank you once again po sa pag-invite sa amin. And this is my second time. So same po, no? Amen. Malusog pa rin. Amen. Hallelujah sa biyaya po ng Panginoon. Hallelujah. At I think hindi po ako mahirapan sa message because this is already your declaration. Amen. Sabi niyo nga po, the fullness of His grace. At tuwang-tuwa po ako sa deklarasyon na yan na pinaniniwalaan na natin. So I'm just here today to remind you once again what we have in Christ. Sabi nga po natin, grace upon grace. And maybe I can elaborate a little bit upang sa ganun po ma-apply natin sa ating po mga buhay. Okay po ba kayo doon? Amen. Salamat po sa 5 nag-amen. Okay po ba tayo doon? Hallelujah, yan po, magiliw po ang ating umaga. Amen, lagi po meron sigla sa ating pong buhay. So grace upon grace. Truly indeed po, lahat po na meron tayo, lahat ng ating nakamtan sa buhay, ano man ang ating edad, nag-uumpisa ka pa lang, o nandun ka sa kalagitnaan, o sinasabi natin kontento na tayo, it's all by the grace of God. Amen. Sometimes, hindi tayo aware sa mga bagay na ito. But truly indeed, since the beginning of our life, the grace of God already follow us. Amen. Hindi tayo iniwanan at hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. It's only by His grace alone. Hallelujah. And kung hindi lang po sa Kanyang biyaya, wala po tayong kayang gawain sa ating pong buhay. Not even this event right now would not be even possible if not only by the grace of God. Amen? So marami pong mga pag-uusap o maraming mga sinasabi o marami pong itinuturo patungkol sa grasya ng Panginoon. But I truly believe yung panahon po natin ngayon, it's really like open ano po sa atin. It's opening our mind sa mga bagay nito. The revelation, the cross, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ really display the grace of God para sa ating pong lahat. Hindi na po ako lalayo sa ating verse in John chapter 1 verse 16. Hallelujah. The Bible says, out of His fullness, sabihin natin fullness, we have all received grace in place of grace already given. So ang bagay na ito, pag mainam po nating naunawaan at ang aspeto ng ating buhay ay iikot sa biyaya ng Panginoon, totoo po na hindi naman tayo kailangan mag-struggle. Amen? Totoo po na kung saan napakasarap maging Kristiyano. Hindi po mahirap, masarap maging Kristiyano. Amen? Kasi kapag may nakakausap po ako minsan na mahirap maging Kristiyano, parang gusto mong itaboy kung anong tinanggap mo. Amen? Di po ba? Wala pong gustong nahihirapan. Amen? But it will all start in desiring it. Amen?
So lahat po tayo ay meron pong pagdideklara, gaya po ng ginawa natin kanina. It's a choice that we made every day, that we need to desire sa ating pong buhay ng ating pong ililin lamang ay ang Panginoon. Hindi po yan base sa emosyon, yan po'y base sa pagkilala natin sa Kanya, kaya tayo po nakakapagdesisyon na meron pong tunay sa ating kalooban. I decided to follow Jesus and there's no turning back. How many times sa ating pong pagiging Kristiyano, siguro sa akin po, I cannot count it sa akin po mga kamay na sinabi ko, Lord, I'll follow you, no turning back. Pero marami sa buhay ko that I turn my back against God. Because I don't truly understood before po yung kahulugan ng biyaya niya sa aking buhay. May mga iba po na sinasabi nila, ang Diyos ay maawain. Pero meron tayong kailangan natin gumawa. Pag hindi na natin kaya, nandiyan ang Panginoon. Alam niyo po yung parang panakip butas. But indeed, from the very beginning, if we just truly understand, God is present from the very beginning of our journey. And He never leave us nor forsake us. Unang-una pong biyaya yon. At makikita po natin dito na explain sa atin ni John the Beloved na kung saan po, sabi niya, out of His fullness we have all received grace in place of grace already given. So gusto lang po natin i-dissect yung verse na ito sa ating pong pag-aaral ngayong araw na ito. Amen? So if you already knew this verse at naaral na po ninyo, again, thank you. It's a reminder to us. Amen? Una po dapat natin makita, grace is rooted in His fullness. Sabihin natin, rooted. Nanggagaling po lahat yan dahil kay Kristo Jesus na kumpleto na at walang kulang sa Kanya. Amen? Paano po magiging abundant ang Kanyang grace kung ito po ay hindi sagana? Kung ito'y pwedeng magkulang, kung sakaling i-distribute sa atin lahat, maaring kailangan natin ng 1,000 grace today, at ang kailangan ko'y 900 na kahagad, paano pa i-distribute yung 100? Ang dami natin. Pero dahil sagana po ang biyaya ng Panginoon, it's abundance. Amen? Hindi po ito nagkukulang para sa ating lahat. At hindi po yun nanggagaling kung saan man, but because it is rooted in His fullness. John did not say out of our faithfulness or out of our obedience. Amen? He said out of His fullness. Meaning to say, Jesus is not partially full, He is completely full. Amen? Punong-puno po ang ating Panginoon. Punong-puno siya saan? Full of His righteousness, full of mercy, full of favor, full of love, full of everything you need to live a godly life. Amen? Kung pwede mo lang kausapin ang isang Kristiyano, kung talagang, alam mo yung body-body kayo, pwede ko sabihin sa kanya, kahit kay Ivan, kapag sinabi nila sa akin na parang ang hirap magpaka-Kristiyano sa buhay. No, it's not. The Bible says, God gave you everything to live a godly life. Amen? So, hindi mo lang naunawaan. That's why, hindi maipasok sa ating kaisipan and our soul, kung saan po nasanay siya sa mga bagay-bagay na dati nating ginagawa, hindi niya kaya mag-conform sa ating spirit na kung saan nakadeposited lahat ng ating pong tinanggap mula sa Panginoon. Amen? Just Pastor Success, ang sabi niya kanina sa atin, sabi niya, every spiritual blessing, amen, it's already deposited in us. Sino po naniniwala doon? Pagka meron kang deposito, pwede ka ba mag-withdraw? Amen. Amen. So the moment you understand that there's something deposited in you, hindi mo sinasabing kulang ka sa araw na ito. Actually, pag bukas pa lang po ng ating mga mata, we can always confess, Lord, thank you. Salamat sa boss ko na mabait. Amen. Salamat, Lord, sa traffic na may enjoy ko today. I mean, God is always doing something every day sa buhay natin when we acknowledge Him. He will change the way we look at things in our lives. Amen. And it will make it fruitful. Unang-una pong nagagawa yun ng biyaya ng Panginoon. Hindi lang ito pag tayo nagkamali. Hindi lang ito parang
kailangan sumadsad muna ako, kailangan hindi muna maganda ang maranasan ko upang sa ganon, makita ko naman ang biyaya ng Panginoon. No, it's not. No, hindi po ganoon. Doon sa unang part siguro po ng ating pagiging Kristiyano, but when we go along in our journey, ang sabi niya, it will always change us from glory to glory. Amen? Hindi po ito roller coaster ride. Ito po'y paganda ng paganda. Sabi mo sa katabi mo, paganda ng paganda ang buhay mo. Amen, that's very true. Kaya po ang Panginoong Hesus ay punong-puno po siya. Kaya ang pinagkukunan natin ng biyaya na ito ay rooted sa kanya pong fullness. So hindi po dahil sa faithfulness natin, so sa obedience natin, na tayo po ay binigyan ng biyaya ng Panginoon. Ngunit dahil siya po ay punong-puno ang Panginoon. Kumpleto lahat sa Kanya. Amen. So because God overflows with love and mercy, He has given us grace though we don't deserve it. Sabi ng iba, okay naman ako eh. Deserve ko naman to kasi nagtatrabaho ako. Alam niyo po, alam na alam mo sa buhay mo kung ikaw ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Amen? May kausap po ba ako sa taas? Amen, hallelujah. Totoo po yan, na alam mo. Ako po, bilang isang nagtatrabaho, alam ko kung magkano ang dapat ko lang tanggapin. And I can always say na ito na pag-usapan namin ng kumpanya, but when you walk in His grace, iba po ang mararanasan mo. Let's say, you're expecting 1,000 today. Pero may ginawa ka naman, nagtrabaho ka, di po ba? But because ginagawa mo mga bagay-bagay, hindi sa anumampung kadahilanan, kundi dahil binibigay mo ang glory sa Panginoon. Amen? Magugulat ka, hindi lang 1,000 ibibigay sa'yo. You don't deserve 2,000. Because what you have agreed is only 1,000. But sometimes you receive more. Much more sa ine-expect mo. And then, kahit na maganda na ang ating katayuan, that's still a grace of God. Because you still, receive what you don't deserve. So, ang biyaya po ng Panginoon na nais ko pong ipakita dito, kasi po may mga Kristiyano na kung saan, dahil maayos na po ang kanilang buhay, minsan naiinip na. Lord, ganun na lang ba? Parang gusto kong, yung maranasan ko pa yung bongga na bagay na nais mo sa aking buhay. And there's nothing wrong about that. But what I'm just trying to say is that's still the grace of God sa buhay natin. Do you agree, church? Amen? So lalo na po kapag tayo ay pumalya sa buhay. When we fail, acknowledge natin ang grace ng Panginoon. Amen? Kaya po masasabi natin, hindi dahil sa ginawa natin, amen, hindi rin po dahil sa obedience natin o faithfulness natin sa Panginoon that we receive His grace. Hindi po, because that's who you are. Amen? You're just living what you have received in you and who you receive in you na pinamumuhay po natin ng Panginoong Jesucristo. That's why we have the favor of God and man. Do you remember the Bible says, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Before that verse, ang sabi niya, you will win favor in the eyes of God and man. Amen? So ang pabor po na ibinibigay ng Panginoon, yan ay dumadaloy sa mga tao na atin po rin tinatanggap. Kaya tayo po yung nagiging pagpapala sa iba. Sa atin pong church doon sa Dubai, Faith Center Dubai, ang sabi nga po namin, di ba mas magandang tignan ka tayong maging pagpapala ngayon. Hindi na lang tayo yung laging umaasa na, Lord, pagpalain mo ako, parang wala nangyayari sa buhay natin. And we're waiting for something to happen in our lives before we can bless others. But the truth is, kahit na sa panahon na ikaw ay may pangangailangan, ikaw pa nagiging pagpapala sa iba. Not only sa mga material na bagay po, na kung saan sometimes you are really down sa araw na yon, pero may lalapit sa iyo. Amen, and you will be a blessing to them. But that could only happen when you are not dwelling dun sa sitwasyon na meron ka. So the grace of God will help you. That's why when you truly understand the grace of God sa ating pong buhay, it can do a lot of things sa buhay po natin, araw-araw. Amen.
Kaya po ang ating buhay Kristiyano, nilagay ko po dyan, our Christian life should not begin with what we do for God. Amen? Our Christian life should begin with what Christ has already done for us. Maging sa ating pong buhay, paglilingkod sa Diyos, sa ating pong pamilya, hindi po dapat, alam niyo po yan na, ito'y ginagawa ko, Panginoon, para sa iyo, upang makita mo, upang pagpalain mo ako. No. Nanggagaling po lahat ng ating pong ginagawa sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. One day I asked God, sabi ko sa Kanya, because I'm work from home po. So madalang lang po ako nagre-report sa office at nandun ako sa bahay lang. And I asked God, sabi ko, Lord, today may gusto kang sabihin sa akin. And I really cried. Nung araw po na yun, ang sabi niya sa akin, kasi minsan tinatanong mo, anong purpose ko talaga, Lord? Yung mga bagay po, anong purpose ko? Your purpose is to allow me to love you. And your response is to give me glory. Sabi ko, Lord, 12 years na ako nagpapastor, ngayon mo lang sinabi sa akin yan. Alam niyo po yung mga gano'n na, gusto ko yun, Lord, gusto ko. And then, at that very moment, unti-unti po niyang inihahayag. That's why you will love your family. That's why you will value your friends. You will value your work. You will value everything that surrounds you. Because those are opportunity to give me glory. Amen. Nung nakita ko po yun, sabi ko, Lord, salamat lalong napamahal sa akin ang aking mga kaibigan. Ang ating po mga kapatid doon, ganun po talaga sa paglilingkod Hindi naman po lahat ng panahon, sinasabi nga po natin na lahat po ay sumusunod kung ano yung gusto ng isa pong pastor. No po? So, meron pong ganoon But you really need grace. At ang sabi ng Panginoon, it's not only grace that you will give now. Huwag mo lang tignan na parang dahil meron kang biyaya, binibigay mo lang yung biyaya. Look at it, money, that you are giving glory to me. At napakagaan po sa pakiramdam. Now, I value the ministry more. I value my work more because that's all venue or avenue or channel or vessel na kung saan po pwede kong bigyan ng kapurihan ng Panginoon. And I'm telling you, it's only by the grace of God that I truly understand those things. Amen. Because saganang sa Kanya lamang po. Kaya po, tuwang-tuwa ako nung ipinakita sa akin ng Panginoon, you become more patient. You become more loving. Not because you're forcing yourself, but because that's the product of the revelation of God sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. So His fullness speaks of completeness, abundance, and sufficiency. Ano pa nga hanapin natin? Kumpleto, sagana, at sapat-sapat. Wala ka na nga hanapin pa. Amen? There's no lack in Christ. Amen. So every blessing, every provision, every victory, every breakthrough is already contained in Him. So kung meron lahat yun kay Kristo, at siya po ang sumasa atin, meron ka lahat nun. You contained already the provision, you contained already yung victory at breakthrough and every blessing in your life. That's why if you are aware of what you have, amen, hindi ka man mangangamba. O pastor, nasasabi mo lang yan. No, hindi lang po, I experience it. Mahirap po malayo sa pamilya. Nangangamba kung ano nangyayari sa iyong mga anak. But God always give me assurance. If you love them, my love is greater than your love for them. Kung hindi kita pinabayaan, hindi ko rin sila pababayaan. If you have trust me sa iyong buhay, ipagkatiwala mo sila sa akin. The guilt, hindi po dahil parang gusto mong, alam mo po yung gano'n, you're moving away from your responsibility. No, but that's the setup of the family that we have. So ano pong gagawin namin? Hindi naman kami pwedeng lumipad o languyin ng dagat at in an hour, nandun kami sa tabi nila. You cannot. So how could you imagine a life wherein you want to show them the love that you have for them,
not only by words, but to touch them, but you cannot do it. And the enemy will use it. Gagamitin ng kaaway na, tingnan mo, nandiyan ka, pero yung mga anak mo nandoon. And my wife always feeling that, I know. Kaya sabi ko sa kanya, the enemy is using it against us. And we will not allow it. Amen. We're doing these things not only for us, but for them. And it's not easy. But because of the grace of God, the day will pass by sa buhay po namin na meron pong tinatawag na saya at hindi po lumbay. Because God is telling us, no anak, that's okay. You're doing the right thing. It's just so happen, this is the setup of your family. So what I'm just trying to say is, maaari po sa buhay natin may pinipilit tayo minsan. Pero hindi po sa lahat ng panahon ay pwede po mangyari ang mga bagay na gusto natin. Sa paraan na gusto natin. But God is doing something sa buhay po natin na kung saan kapalit ng ating nais makita, kung makikita mo lang kung ano nakikita niya, you are already an answered prayer. Do you agree? Yung pinapanalangin mo, kung makita mo lang kung paano nakikita ng Diyos ang gusto niya sa buhay mo, lahat po yan, answered prayer na. Lord, gusto kong maging masaya sa araw na ito. Answered prayer ka, makita mo lang ang tinapos na gawa ng Panginoon. The way God sees things, ay pag nakita mo, magiging masaya ka rin. So I'm sharing these things to you because that's true na kung saan po, tanging ang biyaya lang po ng Panginoon ang amin pong pinagkukunan ng lakas. Kahit po maganda ang nararanasan mo sa buhay, hindi po yun kumpleto kung wala ang Diyos sa atin. Amen. Marami po doon sa lugar natin doon sa Dubai. Sabi ko nga, they really need God sa lugar na yon. And I'm thanking God na ginagamit po ang bawat isa sa atin na to pray for them at ang Faith Center Dubai upang makakilala po sa Panginoon. At ang ating pong pinipreach doon, of course, it's only the grace of God. Amen? So when we come to Him, sa Panginoon, hindi po ito parang napakalayo natin because already residing in us. Tama po ba? Sometimes we need to understand, yung state of mind natin ay malayo sa Panginoon. So when we say, bumabalik tayo sa Diyos, hindi bumabalik na tayo po ay maboborn again. Amen? So we're aligning our mind. We're renewing our mind. So when we come to Him, hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon na sinasabi mo, Lord, sa'yo ako, but you're not conform in His Word. Hindi po posible yon. Amen? That's why when we are coming to Him, ano pong ginagawa natin? We are conforming in His Word. So we're drawing strength, saan po? Doon sa unlimited supply ng Panginoon. We're drawing patience doon sa unlimited supply ng Panginoon. That's coming from His fullness. Kaya po yung grace na sinasabi natin, grace upon grace, ay magfo-flow lang po yan sa ating pong buhay. Hindi yan pinipilit. Meron na po ba kayo nakita nagfo-flow na tinutulak? O nagpo-flow siya kasi tinutulak mo. Hindi po flow ang tawag doon. That's forcing it. Amen. Yung nagpo-flow, kusayan dumadaloy. At yung nagpo-flow, yung hindi lang po binablock. Hello? Amen? Praise God. So, ang ating pong failures, ibig sabihin nito, does not disqualify us. Amen? Or do not disqualify us. And our good work does not qualify us. Alam niyo po yan sa biyaya ng Panginoon. Ito yung maganda. Dahil sa kanyang fullness, hindi natin kailangan na maging mabait upang tayo biyayaan ng Panginoon. Hindi rin natin kailangan lumagpak muna ng bonggam-bongga para lang maranasan natin ang biyaya ng Panginoon. Ano po sinasabi ko dito? Hindi pinipili ng Diyos kung anong sitwasyon mo upang ihayag niya ang kanyang biyaya sa iyo. Whatever it is. So it's not based on our emotion now. It's based on the knowledge that we have about Christ. God is good at hindi siya magbabago kailanman. Amen. So the source is never our performance. It is His person, Jesus Christ. Grace upon grace flows as we rightly believe that everything we need is found in Christ alone.
Totoo po yun. Pag nakita natin na kay Kristo lang ang lahat ng ating pangangailangan, hindi ka nalalayo kay Kristo at ang biyaya po ng Panginoon is just flowing sa ating pong buhay. As we rightly believe that everything we need is found in Christ. Imagine a father na mayaman, na kung saan po ang kanyang anak ay hindi po kailangan mag-perform upang kumain, upang mag-aral, upang magkaroon ng bagay na kailangan niya. Tama po ba? If that father is a loving father, ay kanya pong gagawain yon. Pero meron po mga tao na, o ama na mayaman, may kakayanan na paaralin ang kanilang mga anak, pero bago niya paaralin, kailangan may kondisyon. Hindi po ganun ang ating Ama sa langit. Wala po siyang kondisyon sa atin. Amen? Kaya lang po, minsan ang mga tao, inahalin tulad ng Diyos na, kaya ganito nangyari sa buhay ko kasi hindi ko inayos. Kaya si Lord, ganitong ginawa niya sa akin. Dapat doon ako eh. Pero hindi nangyari yun kasi naging pasaway ako. Kaya hindi ibinigay ng Panginoon. Hindi po ganun ang biyaya na pagkakaalam ko tuwing babasahin mo ang Biblia. Hindi po ito patungkol sa atin sa pagbibigay niya ng biyaya, kundi patungkol sa Kanya na namatay sa krus ng Kalbaryo at buong-buo, punong-puno, sagana at walang kulang. Amen? Kaya po, that grace of God just will flow sa ating pong buhay. So yung pong tatay na yon, na sinasabi ko kanina, ibinigay niya ang pangangailangan ng kanyang anak, hindi lang dahil po meron siya, kundi dahil mahal niya ang kanyang anak. So ganun po ang ating Amang nasa langit. We have our fathers more than enough to supply sa ating pong buhay. Kaya hindi tayo pagkukulangan po ng Panginoon. And He loves us so much. Amen. In the same way, ganun po ang nangyari sa atin. Believers receive righteousness, peace, healing, and provision, not because we are spiritually rich, but because Christ is. Amen. Dahil kay Kristo. Hindi tayo naging righteous, hindi tayo nagkaroon ng peace dahil sa mga bagay na nagawa natin o kagalingan o dahil magaling tayo kaya meron tayong mga pangangailangan na po-provide natin. Hindi po. Dahil lang po yan lahat kay Kristo. So we draw from His fullness, not from our own efforts. So dahil po atin pong dinideclare yung bagay na yon. May mga bagay, yung kanina po na dineclare natin, in His fullness, ito ang ating mararanasan this 2026. Maging aware din po tayo sa ating pong buhay na kung saan grace begins to work in us at the point where self-effort ends and complete dependence on God begins. Alam niyo po minsan, hinahanap mo ang biyaya ng Panginoon, pero ikaw talaga ang gustong tumabaho. The Bible is clear. Ang sabi niya, those being led by the Spirit are the children of God. And those are children of God, they are under the grace, not under the law. Meaning to say, you can only be living in the grace of God if you will allow the Holy Spirit to lead you. And leading of the Holy Spirit, sa pakikinig sa Kanya, you're not leaning on your own understanding, but leaning on the Word of God. Amen? At hindi mo kakayanin yun, kapatid, kung wala ang Holy Spirit sa atin. And the Holy Spirit is leading us. So kaya po nilagay natin dyan, grace begins to work in us at the point where self-effort ends. Kailan po na nawala ang self-effort sa atin? Ang ibig po sabihin nun, parang saganang sa atin na lang, kaya ko to. Minsan, kahit na pagdadrive nga kahit matagal ka na nagdadrive, nagkakamali ka pa sa daan. Amen, matagal mo nang ginagawa ang work mo, matagal ka na nagluluto, pero minsan iba pa rin yung timpla. So we cannot really rely on our own self-effort. Kung sa maliit na bagay, hindi pa po natin nagagawa na isama ang Panginoon doon sa pagluluto, doon sa pagtututbrush. Okay naman si Pastor, no? But it's really fulfilling to involve God in the small details of our lives. Amen? Sa mga bagay na yon, when you're walking, wala kang ginagawa na, nag-walking ka lang, nagra-run ka, ano man ang ginagawa. You're saying, Lord, ikaw ang kasama ko ngayon. Lord, alam ko yun, kung wala ka nga, Lord, baka hindi ako makalakad ngayon eh. Sometimes,
o overacting ka naman, I don't care. Amen? Kasi ito yung mga bagay na kung saan nakikita ko ang biyaya ng Panginoon sa akin sa mga maliliit na bagay. At pag nasanayan mo na ito, hindi na mahirap sa iyo yung diniklara natin kanina. Amen? Pero pag nandito lang yon at wala sa experience mo sa buhay, matatapos ang 2026, magtatanong ka, nangyari nga ba? May kausap po ba ako dito? Amen. Amen. And it will happen for sure. Amen. Just learn on walking on that grace every day of your life. Do not just depend on ourselves. Even though meron tayong giftings, meron tayong skills. At this very moment, I'm telling you, I'm not relying on myself. I know I can speak sa marami tao, but I'm always avoiding it. Because I want the Holy Spirit to flow. And that's not easy. That's why the grace of God will only flow in this pulpit the moment I surrender everything to Him. At kayo rin po nakakakita dyan. Alam na alam niyo naman po kung ako lang yun eh. But I'm telling you, ito yung mga bagay na natututunan ko sa mga maliliit na bagay. Alam ko nang gawin ang trabaho ko, but I'm always involving God. Lord, ang dali nito. Dadali pa to kung kasama kita. Amen. Lord, salamat. No? Ginising mo ako ngayon. Alam ko, marami akong gagawin. Maganda ang gagawin ko ngayon. Pero Lord, samahan mo ako. Samahan mo ako, Lord. Though alam natin, kasama na natin ang Panginoon. But being aware of it, amen, lalo pong babaguhin ang ating pong araw. So Colossians 2:9, ang sabi po dyan, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him. We are complete in Him. Amen, kumpleto tayo. Pero nais ko pong tingnan dyan, for in Him. So sino po yan? Kay Kristo. The focus entirely on Jesus, the Son of God. Amen? Dwells. Ano po yung dwells dyan? Permanent presence. Hindi po yan temporary or visiting lang, but a permanent indwelling. All the fullness, ibig sabihin po nun, totality. That signifies completeness, the entirety of God's being, character, attributes. Meaning to say, He's perfect, powerful, and all-knowing. Amen. That's the deity na meron po ang ating Panginoon. The God deity refers to the very presence, substance, and nature of God. At yun po yung fullness niya. Nanggagaling doon sa kapangyarihan, sa perpektong Diyos, sa marunong na Diyos na alam lahat, and at the same time, yung nature niya na hindi niya kayang baguhin kung ano ang sinabi niya. Madalas po naririnig nila sa akin, meron bang pwedeng hindi gawin ng Panginoon? And I believe, kung meron man siyang hindi gagawain, ay yung hindi niya gagawin kung ano yung sinabi niya. Malinaw po ba? Amen. Kung yun po ang hindi niya lang gagawin, pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi pwedeng hindi niya gawin. He's sovereign. That's why He decided to limit Himself in His Word. Hello? At gustong-gusto ko po yun. God limit Himself in His Word so we will have basis to walk kung saan po ang nais nating lakaran sa buhay. Amen. So sabi po doon, out of His fullness, we have all received. So tayo pong lahat ay tumanggap. Amen. We have all received. Grace is not exclusive. Hindi lamang po ito para sa mga pastor. Hindi rin ito para sa mga strong believers lang po and those deserving. No, sa lahat po, sa atin. Amen? So grace tells us that God's grace is not reserved for a select few, not limited to the strong, the qualified, or spiritually elite. Unlike noon, di ba, dahil sila yung mga Pariseo, parang sa kanila lang ang pabor ng Panginoon. Because they are spiritually elite, sila po, akala nila sa kanila lang ang biyaya ng Panginoon. And I thank God, pinakita niya sa ating lahat na hindi po ganoon ang kanyang biyaya. He offers it for all. Amen. Ang sabi dito, we have all received. So, sino po kaya ang kausap ni John? Yung po tumanggap. Yung may relasyon sa Panginoon. Because the moment you believe, you will receive. That's why yun po ang kondisyon, di po ba? Hindi naman lahat nakatanggap. Yun, hindi naman po lahat meron. Yung tumanggap lang ang meron.
Yung pong tumanggap lang ang meron. That's why John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes," and the moment you believe, you receive. Therefore, this verse is for us believers. Amen. And He's telling us, it's not about your works. It's about His fullness. It's about being God. Amen? Kaya po ang sabi natin diyan, ang ating pong natanggap, o sino man pong tumanggap, o sino mang naniwala, siya ay tumanggap. At meron ka nun. Kapag nakita mo ito, kapatid, how to apply it in our lives, you will stop comparing yourselves. Hindi mo na sasabihin, Lord, Lord, siya, binigyan mo, ako rin naman. Bakit lagi na lang siya? May pagkukumpara minsan. But the moment you understand the grace of God, and God never lies, ang sasabihin mo na ngayon, iba, Lord, salamat, yung sa kapatid ko, Lord, nakuha na niya. Dahil hindi ka sinungaling, Panginoon, ang sa akin malapit na. Pero pag hindi mo na unawaan yung biyaya, iba ang lalabas sa bibig mo. Lord, bakit lagi siya? Parehas naman kami nagsisimba. Parehas naman kami nagsiserve sa'yo. Parehas din kami nananalangin. Because you don't understand fully the grace of God, yun po ang lumalabas sa bibig ng isang mananampalataya. And I'm guilty of that. Alam niyo po, kaya ako po but the moment I truly understand the grace of God, even I'm a pastor, minsan po sabi nila, Pastor, hindi ka ba, tingnan mo yung kapatid natin. Aalis, babalik. Alam niyo po yung gano'n, minsan may mga kasama po sa church, but parang pag tinanggap mo, parang wala lang nangyari na. Alam niyo po yung gano'n? Sabi ko nga, pag ang kapatid natin nagkakamali, amen, hindi mo siya dapat i-condemn. Actually, when you understand the grace of God and you're not living in sin anymore, and there's some believers still like they're sinning from time to time, and obviously, they choose yung bagay na yon, hindi ka man dapat magalit sa kanila. Napakahirap ng sitwasyon nila. Sometimes they don't really want to do that. But there's still something in their mind that is not being renewed yet. So imagine niyo po yung alam niya na dapat hindi niya gawin, pero hindi niya kayang pigilan at nagagawa pa rin niya. Pag naunawaan mo ang biyaya, pagmamahal ang lalabas sa iyo. And you're telling those people, mas maganda ang ating nararanasan. We don't need to condemn them. Instead, we need to pray for them. And your prayer will not come like, hindi lang po manggagaling from parang awang-awa ka, yung parang ang taas ng ating pong katayuan kaysa sa kanila. No, it will all come from the love na meron po sa atin dahil sa Panginoon. And that's changing us, right? Totoo po yun. And then it becomes your character. Now, hindi mo lang nagagawa yun sa iyong mga kapatid, maging sa bahay. Unti-unti nakikita na nababago tayo. Dahil nababago ang ating kaisipan patungkol kung paano natin mahalin ang ating po mga kapwa-believer, ganun din po nangyayari ngayon sa bahay. Mas pangit ang bait-bait natin sa ating mga kapwa-believer. Pero iba tayo sa bahay. Sabi ko nga, sa kaibigan mo, ang bait-bait mo. Alam mo yung minsan nasiko ka, hindi, okay lang. Pag sa pamilya mo, tinamaan lang yung pamilya. Ano ka, ba't di ka naman dahan-dahan? No, that's not good. No, minsan, hanggang dito lang yon. It should be part ng ating pong buhay na magiging character natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. So, tignan po natin, hindi lang po yung mga elite o yung mga strong believers ang may biyaya ng Panginoon. Those even not deserving ay meron pong biyaya ng Panginoon. Para po yan sa lahat. Imagine lang po, let's give one illustration. Ganito po yan para makuha natin. Yung isa pong boss na kung saan naghahanap siya ng magtatrabaho sa kanya at hindi niya basihan ang resume. Hindi niya basihan kung ano po yung kanila pong qualification. Ano po ang basihan niya? Those who will accept the offer.
Amen. Ganun po ang biyaya ng Panginoon. Hindi sa ating qualification, hindi sa ating pong narating sa buhay, kung hindi kung sino yung gustong tumanggap sa Kanya yung biyaya. Ganun po ang ating Ama sa langit. You want this grace of mine? It's yours. You just need to accept it. Amen? So in other words, grace is not offered to be, or grace is offered to be received, not achieved. Hindi mo yan pinagpapaguran. Yan ay tinatanggap lang po natin sa Panginoon. Hindi siya naghihintay na ikaw ay maging mabait muna. Amen? He lovingly invites us just as we are. Maaring may pinagdadaanan tayo, kagaya po ng nabanggit ni Pastor Ann. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kapatid, you can be assured of that God is never changing His mind towards you. He loves you no matter what. Amen. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano man kapalpakan natin, ano man yung mga achievement natin, that sometimes we felt like parang nagiging kalos ang heart natin, hinahanap natin ang Panginoon, hindi siya nagbabago sa atin. Nagbago man ang kaisipan natin patungkol sa Kanya, but His mind towards us never changes. He loves us genuinely. Amen. So grace is offered, so don't work for it. You just need to receive it. Amen. So invites God to every day sa buhay po natin, involve Him, allow Him to give you wisdom sa mga desisyon na gagawin natin. Joy and strength whenever you need it. Will you allow God? Amen. So yung deklarasyon natin, when you are allowing God every day, sabi ko nga, do not despise small beginnings. Ang sabi nga ng Panginoon. Sa mga maliliit na bagay lang, pagpunta, pag-uwi, lahat yan. Kahit sa pagdadrive. Amen? Because Revelations 22:17 says, whoever desires, let him make the water, or let him take the water of life freely. So you need to desire it. Na hindi lang po natatapos sa pagdideklara. You need to desire it. Kapag hindi mo dinesire, kapatid, sa totoo lang po, ang buhay Kristiyano, pag hindi mo dinesire, parang pinipilit natin, mahirap talaga maging Kristiyano. But the moment you desire the life of a Christian, hindi po yan magiging mahirap para sa atin. Amen? So grace is not a reward for good behavior. It is a gift for all believers. So you have a gift that received from the Lord, that you have received from the Lord. And you receive it by believing in Jesus. Amen. For we have all received God's abundant grace, so we can live free from comparison, guilt, and striving. Gaya po ng binabanggit natin lagi dito. Actually, nung sabi ko, baka naturo na to. So nag-browse ako sa sa page ninyo. And I can see na ganun nga po yung mga nakikita ko. It's all the grace of God that makes us stand today sa ating pong kalagitnaan ng Panginoon. Amen? So sabi po, grace upon grace. Uninterrupted, overflowing, unstoppable grace. Pag sinabi po natin grace upon grace, ito po yung tinanggap natin. Hindi lang siya biyaya para sa isang araw, kundi biyaya na hindi nauubos. Pag sinabi natin uninterrupted, hindi po yan napuputol. At sa hindi niya pagputol, yan po ay overflowing. And it's unstoppable. Not even your biggest mistake in your life can stop the grace of God to pour out to you. Amen? Hindi mo yan mapipigilan. That's why grace upon grace, wave after wave. So grace upon grace literally means one grace after another. Amen? Like waves in the ocean. Gaya po na nabanggit natin, wave after wave. Di po ba pag na-miss mo yung unang wave, hindi naman sinabi ng dagat dahil na-late ka, di ba? Hindi po ganun. Hindi na ako magpo-produce ng wave. No, kung na-miss mo, you don't need to feel guilty. Amen? You just need to understand there is more grace coming in your life. Amen? Grace upon grace. Ano man kanina, nagalit ka man, at parang guilty ka sa iyong pakiramdam, no, there's grace to forgive yourself. There's grace coming from the Lord, and it's a fresh grace. Hindi po yan yung leftover grace.
Amen? Yan po ay bago, sariwa. Sabi ni brother kanina yung umawit, they are new every morning. Amen? Pag bago, masarap. So kung ang buhay mo ay laging bagong biyaya, masarap. Kaya masarap maging Kristiyano. Amen? Praise God. So hindi lang po pag tayo ay kailangan ng biyaya, doon lang po tayo lalapit sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nila, in Romans 5:20, nabanggit din po ni Pastor Ann, where sin abounded, grace abounded much more. So ibig lang sabihin nito, hindi na uubusan ng biyaya. And He meets you exactly where you are. Hindi niya hinihintay na magbago ka muna, nandun ka agad. You just need to accept it. Amen? He responds with more grace. Hindi kanya kinokondemn. So pag kahapon, andun ang biyaya ng Panginoon natapos, huwag kang mag-alala, hindi nauubos yung biyaya na yan. May bagong biyayang darating sa buhay mo. Hindi yan nauubos. Amen? That's why it's abounding. You are not living on leftover grace, as I've said. You are living on continuous overflows or overflowing of grace. God supplies daily grace, perfectly sufficient for each season of your life. Totoo po yun. Huwag mo isipin na parang kulang to. No, hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. In 2 Corinthians 12:9, this is also part of your declaration, my grace is sufficient for you. Kanino daw po? My grace is sufficient para sa katabi mo? No, this is personal. Amen? Jesus is talking to us. God is talking to us in a personal way. Amen? Kaya sabi niya, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. So hindi mo sasabihin na mahina ka ngayon. Meron dyan ang Panginoon na ibibigay sa atin perfecto. Saan nanggaling yung perfectness na yon? Doon po sa kanya pong fullness. Kaya po, out of His fullness. Amen? Grace upon grace means there is a grace or there is grace at every step of the way until every area of your life reflect Christ's fullness. Hallelujah. Gustong-gusto ko po yun. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, merong biyaya na kaagapay. Hindi yan po nagkukulang. And grace is so important in our lives. Amen? Kasi po sabi niya, hindi tayo sinave ng Panginoon and then we just, binigyan na kita ng biyaya, the salvation, and then just take care of yourself. Bahala ka na dyan. Enough na yun. No. Ganun siya ka-gracious. Kahit na magkamali tayo, pumalpak tayo, we even sometimes doubting if we are really saved. No, sa buhay po natin nung una, nagda-doubt ka kasi gumawa na naman ako ng mali. Pero God never told us like, pinagdudahan mo nga ako noon eh. Hindi na ginamit yun. Amen? God is really gracious sa atin. Amen? Are you receiving something, church? So grace is a person. His name is Jesus. Grace is not a doctrine or system. Grace is a person. At gusto ko po yun. So because He is a person, hindi lang po siya palang letra na binasa mo, yun na. No, He relates. Sabi ko nga, kapag binasa mo yung letter, kapag sinabi parang, pag ginawa mo to, ito yung mangyayari, wala nang conversation pa. Amen? But because He's a person, there's always conversation going on in between. At sabi nga, nagkamali ako, pero sabi, para magbarkada, Brad, nagkamali ako. Pero pag sulat lang yon, o pag nagkamali ka, Brad, ito yung mangyayari ha, hindi mo na nakakausap, parang sagad ka na, dun na lang. But when you have an open conversation, Brad, nagkamali ako, hayaan mo na, may sagot ka agad. Amen, hayaan mo na, may pinapatawad na kita doon. So that's how grace works, because it's personal and it relates to us in everyday life. Grace is a person, His name is Jesus. When we talk about grace, we're not talking about a concept. Hindi po. We're talking about Christ Himself. So maunawaan nating mainam ito, siya ang namatay para sa atin. Amen, biyaya yun. Sabi ko nga, kung ako mamamatay para sa inyo, hindi ako papayag doon. Yung alam mong ipapanganak ka, tapos mamamatay ka para sa iba, gusto niyo po ba yun? Wala, di ba? Baka, sabi ko nga, nagbiro nga ako doon, baka siya pa mapatay mo. Pero ang Panginoon na hindi po ganun, alam niya na siya ipapanganak at mamamatay para sa atin.
Amen, upang makatanggap ng biyaya mula sa Kanya. So grace has a face, has a voice, and has a heart. And that's Jesus. And the grace na tinutukoy natin, hindi siya nasa malayo. Andito siya sa atin. Amen. Hinahanap natin sa malayo, hindi tayo aware na nandito na. So hanapin mo pa ba yung meron ka? Hindi na po, di ba? Ano ang gagawin mo? Di-discover mo na lang. So what we're doing right now is we're discovering the grace of God. So the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. At alam na alam po natin to, truth and grace ay hindi po sila naghihiwalay. They always go along together, hand in hand. Hindi po yan pwedeng maghiwalay. Hindi po yung partially truth lang. Hindi sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi naman sinabing grace eh. No, the Bible in the book of John as well, ginamit niya to. Sabi niya, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. But why he uses grace here? Because in the law, wala pong grace doon. You need to pay your mistake. Amen? But kaya po ginamit dito na, but grace and truth came through Jesus Christ. So ano pong ibig sabihin nito? The clearer you see Jesus, the deeper you experience His grace. Do we see clearly what Jesus has done for us? Nakita na natin yun kasi nihayag. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, sa atin ang kagalingan. Ngayon ang pangalawang tanong ko, na-experience mo ba kung ano ang ginawa niya para sa'yo? Then that's another story of our being Christian. What God has done at the cross of Calvary, that would never change. But it's all up to us if we will experience what He has done on the cross. Amen. So kaya po inaaral natin kasi hindi ito gawa, ito po ay pagtanggap. Amen. So the more you focus on Jesus, the more you are being led by the Holy Spirit, na ipofocus ka lang niya kay Kristo. That's for sure. Hindi po magkakamali ang Holy Spirit. Ang sabi niya, when the Holy Spirit comes, He will remind you of all the things na aking sinabi sa iyo. So He will focus you on Jesus alone. Amen. Because the grace of God is a person. He's a loving one. He's a kind one. Good, faithful, and merciful. Ano pong ginagawa niya sa atin? God draws us close. He's not pushing us away. Every time you made mistake, He's drawing you more closer to Him. So you will feel the heartbeat of a father. God loves us so much. I don't know, but that's a big deal for me. There's a lot of mistake that we have done in our lives, but God never used it against us. Even at this very moment, sa buhay po natin, marami tayong mga pagkakamali. But we're not focusing on our pagkakamali because we cannot avoid it. Amen? And that's the antidote sa bagay po na yun. The grace of God. Even though we cannot avoid making mistake, but there's always forgiveness. The total forgiveness that we receive from Him. Amen? Oh, glory to God. So kaya po, it's not true. No, na sinasabi po ng iba, yung biyaya ng Panginoon, hinayaan na lang na mabuhay ang isang mananampalataya sa kasalanan. No, that's not true. It's not pushing us away. He don't want us to live in sin. He wants us to avoid sin, actually. Avoid mistake in our lives. Because He knew that the moment that we make mistake is a hint for the enemy to put in your mind na parang napakalayo ng Panginoon sa iyo. That's why the moment we make mistake, the grace of God draws us more and more nearer to Him. Amen. Grace restores the broken, not condemns the guilty. Totoo po yun. He restores the broken, not condemns the guilty. Sometimes we fail. Sinasabi natin, parang hindi na ako worth it mag-serve sa Panginoon. So if it's the matter of what you are doing para mag-serve sa Panginoon, then that's performance. Actually, yung pagsaserve po natin sa Panginoon, it changes the way we deal with people.
lalo pong nagiging maganda ang ating pakikitungo dahil tayo po ay nandito upang sa ganun po makita ng iba kung sino si Kristo sa ating buhay. Amen? Kaya ako'y naniniwala na napakaganda pong instrument ng ikaw po'y nakakapagsalita sa harapan. And the moment na marami kang karakter sa buhay at hindi lang Kristiyanong karakter, may hirapan talaga. But God is teaching us, as I'm saying, because of His grace, is always revealing to us, no anak, hindi na ikaw yung dati. You're already a changed man. The old has gone. The old man has already been dead. You're alive in Christ forevermore. Amen. So when you fail, you don't run from grace. Hindi yung parang, I need to make up. Kailangan ko munang gawin to para hindi ako ma-feel guilty. And then you come back to God as if sa'yo yung righteousness na yon. Hindi po natin ginagawa. But instead, you run to Jesus. Amen. We don't run from His grace. We run towards Jesus. Grace empowers us to live, not pressure, and does not pressures us to perform. So when you are weak, you don't try harder. You lean closer. Amen. Sa ating pong buhay Kristiyano, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay tinatawag nating cloud nine. Minsan nga po, madalas dahil gusto natin mabago at may mga bagay na ginagawa na natin na ayaw na natin, minsan nagiging mahirap. But God is so good. The moment that we are weak on that part, don't push it harder. You just lean more closer sa Panginoon. And leaning is so good. Sabi ko nga kanina, si Ivan po kasi, alam po niya kung ang pasikot-sikot sa Manila. Sabi ko, magkamali man ako ng exit, talagang wala akong pangamba. Gusto ko lang pong gawing illustration to. May mga nakasama na ako na pagka nagkamali kami ng exit, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Pumunta tayo kay Josh Mami, no? Bumaba kami ng Quirino Highway pa po yan. Hindi ko alamin. Sa Quirino, hindi ko alam talaga paano na yung papunta doon sa kondo ng bata. Sabi ko, nagkamali kami. Hindi ito yung sinasabi. Nakaka-pressure, hindi dahil sa Google Map. Dahil di kami magkasundo o saan pupunta. Yun yung pressure. Diba? Kung wala kang biyaya ng Panginoon, I'm telling you, mauwi yun sa away. That simple thing na maliit na detalye ng buhay natin araw-araw. But when you apply the grace of God, it's smoothen the journey. Amen? Bagay na napakaliit lang po. So it empowers us to live, not to perform to get merit from God. You already have what you need. You don't need to work for it. In other words, I'm encouraging you, church, to enjoy what you have. Amen? So there's no formula in following God. Grace isn't a formula to follow. It is a person to trust. And that's Jesus. So God is not calling you to work harder. He's inviting you to receive more from His fullness. Receive forgiveness. Receive righteousness. Receive favor. Receive strength. Just continue receiving what you need for today. You need patience? Receive it from Him. You need love to give? Receive from Him. Hindi ka mauubusan, kapatid. Sinabi ko na to minsan, uulitin ko lang. Sa anuman pong larangan ng buhay natin bilang isang Kristiyano, pag tumigil ka, ibig sabihin, ikaw yun gumagawa. Pag tumatagal ka at lalo ka nag-e-enjoy, ibig sabihin nun, siya ang kumikilos sa buhay mo. You know and you know it. So let's allow God to work in our lives. Let's all fix our eyes on Jesus, and His fullness will flood your life with grace upon grace. Amen? So all we need to do is simple. Talagang ipinipreach lang po namin, fix your eyes on Jesus. But on how to do it, we just trying to explain it to you. And I know it's the Holy Spirit
who will reveal it. If you ask a Christian, ano ang dapat mong alam niya yung what, but how, he don't know it yet. But the how is simple. Fix your eyes on Jesus. Amen? Fix your eyes on Jesus, and His fullness will flood your life with grace upon grace. God is so good. Can I just pray? Father God, I thank you, Lord, and I praise you for your word today. Thank you, Holy Spirit. I know that you will be the one to reveal all these things to us, O God. Hindi man yung buong katuruan, Panginoon, but we know we will receive something, O Lord, from you today. Hindi kayo madamot, Panginoon. Kung ito'y meron na kami at nadagdagan pa, thank you, Lord, it will keep on piling up, O Lord God, at hindi kami mauubusan. Lord, I pray na gawin mo kaming pagpapala ngayong araw na ito, na dumaloy ang biyaya, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa aming po mga pamilya, Lord, teach us, Lord, to love more. Sa aming po mga colleague, teach us, O Lord God, to have more patience, O God. To enjoy the company of our friends, O Lord. To enjoy every moment, Lord, that you have entrusted to us. Father, I thank you, Lord God, even for this very moment, O Lord. The privilege, O Lord God, to minister to my brothers and sisters in you, Father. I thank you. It's the same Spirit that working in us, and now working through us. Father, we thank you. Who we are, oh God, who are we? That you are so mindful of us, that you love us so much. You died for us, you give everything for us, and now, Lord, you want us, Lord, to enjoy it. Thank you, gracious Father. I thank you and I praise you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Palapan po natin ang Panginoon. Hallelujah.